Tara, wala nang patumpik-tumpik pa dahil ngayong araw na ito ay gagawa tayo na another recipe na ang gamit ay beef loaf in can. Tara, simulan na natin! Dito sa ating recipe ay nakabili ako or meron tayong dito dalawang can ng beef loaf na may sukat na 175 grams each. Ito po ay may halaga ng 20 to 22 pesos sa kada isang lata. Buksan natin ito at gamit ng kutsara, pwede na natin ito i-scoop. Kung gusto niyo ng kaunting trick, ilagay lang ito sa inyong kalan at buksan ang inyong apoy into medium-low heat. Nagkakaroon ito ng pressure at pinupush ito yung ating loaf pataas. At kung mahina naman ang inyong apoy, nako, mahina rin ang pag-push nito sa itaas ng ating meat loaf at mangyayari yan, maluluto na yung ating beef loaf nito sa loob. So mag-ingat po kayo ha. So right after na tumaas na yung ating meatloaf or beef loaf sa taas ng ating lata, ay patayin na natin ang apoy para kapag kinuha nyo ito, ayan, hindi kayo mapapaso. I-transfer natin ito sa bowl at durugin natin. Naku, syempre alam naman natin lahat na hindi naman lahat kadalasan talaga na meron tayo o nag-i-stock tayo ng beef loaf or meatloaf. Kasi para ginagawa natin mga magulang natin ay ginagawa lang itong pang-emergency, especially sa mga tag-ulan, sa mga bagyuhan. So ang kadalasan lang talaga ng ginagawa namin dito ay pinipirito. Pwede ring ibabad ito sa beaten egg or sa binating itlog tsaka ulit pipirituhin. Minsan naman nag-upgrade, ginagawa namin ito o hinahalo sa fried rice. Pero syempre, hindi ito gagawin natin ngayon. Para maging masustansya pa at masarap at maging malinamnam itong ating recipe, ay magdadagdag tayo ng iba pang mga gulay. Meron tayo dito 3 garlic, 1 medium onion, carrot, at kung gusto niyo pang magdagdag ay okay lang naman din yon. Pero make sure na ito po ay finely chopped para suwabe ang pagkakain natin ito mamaya. Sa bowl na pinaglagyan natin kanina ng beef loaf ay naglagay ako dito ng 2 malaking itlog. Sa pampalasa naman, naglagay ako dito ng paminta at ayan, meron tayong pepper para mas masarap. Kung meron pa kayong onion powder, garlic powder, maglagay din kayo. Meron din naman tayong nalagay na garlic at onion, pampalagdag lang din yun ng ating recipe. So, dito nakita nyo na hindi na ako nalagay ng asin kasi naglagay na ako dito ng half cup ng ating cheddar cheese. Haluin lang natin ito hanggang sa mag-well blend. Habang ito hinahalo, ayan, mapapansin nyo na medyo may masa-masa ng konti. Para naman sa ating binder, ito, magdadagdag ako ng half cup ng panko breadcrumbs. Kung wala naman kayo, marami naman tayong iba pang substitute dito. Pwede tayong maglagay ng 1 slice ng bread. Pwede rin tayong maglagay ng 1.5 ng pandesal. At yan, so bago kayo maglagay ng mga bread na nabanggit ko, ay make sure na ito ay pinagpira-piraso ng maliliit. Pwede rin tayong maglagay ng flour. Yun. So, tinakman ko muna ito para sa ating bago tayo mag-final, syempre. Medyo natabangan ako ng konti at hindi ko na napakita sa ating video. Nagdagdag pa ako ng mga 2 pinch ng salt. Yan. So ngayon, feeling ko alam niyo na yung gagawin natin. Para mapadali ang ating trabaho ay nilagay ko ito sa ating piping bag. Kung wala naman kayong piping bag, pwede kayong gumamit ng plastic na kunyelo. At sa pinakadulo nito, i-fold nyo lang na parang pa-triangle at i-scotch tape nyo lang siya para ma-hold. Then, ayun, maglagay tayo dito ng palaman. At sa dulo ng ating piping bag ay magupit lang tayo dito ng mga 0.5 centimeter muna. At subukan lang natin ito kung okay na sa inyong sukat. Kung hindi sapat ang sukat ng gusto niyo, pwede niyo naman itong gupitin ulit. So, napili ko dito sa ating pang-wrap ng ating ulam ngayon, ito, yung square na Shanghai wrapper. Kung wala naman kayo, okay na naman din yun kahit yung ordinaryong pa-square na nabibili natin sa palengke. Ito kasi square na Shanghai wrapper na nabili ko ay dinivide ko siya sa 4. Kaya meron akong 4 na maliliit na square. So ito talaga tamang-tama para sa akin napiling size para dito sa ating ulam. Gusto ko kasi manyari para itong cheese stick or hotdog stick na nabibili natin sa kanto na tag 2 o 3 piso isa. Ito kasing ating beef loaf in can ay para sa akin medyo matapang ang lasa nito. So para iwas umay din, yung pagkakagat pa lang ay alam mo na nauulit ka pa rin. Ito, ginawa ko talaga na maliit ito. Sa pag-sealed naman ng ating lumpia wrapper, mas maganda kung pagsasamahin natin, paghahaluin natin ang harina at ng tubig.
Sa pagluto naman, naku, yakang-yaka yun na yan. Over medium high heat ay make sure na napainit na natin yung ating mantika. Ilagay na natin ito dito. Then kapag ka naging ganito na ang kulay ng ating lumpia stick, okay na yan. Luto na yan. Siyempre hindi mawawala at alam ko na magtatanong din kayo na ano ba ang sansawan nito o masarap i-partner. Pupuwede kayong bumili ng ketchup or paghaluin ng ketchup at mayonnaise. Pupuwede rin naman ordinaryong, suka o lagyan natin ito ng garlic at onion. So kung gusto niyo ng recipe nito, marami tayo niyan. I-type niyo lang "Sansawan ang sarap grabe" sa Facebook or YouTube. And now it's done, our beef loaf lumpia steak. Siyempre, bago tayo magtikiman portion, ang tanong ni Mama Shirley, ilang beef loaf na delata ang ginamit natin dito sa ating napakasarap na ulam? Ang inyong sagot sa comment box section. At ito nga mga kagrabe, kalahati lang talaga yung aking pinirito sa sobrang dami talaga. At ito, partida ha, dalawang natalo yung ating ginamit. Anyway, yung natira, pwede nyo ilagay sa ziplock na plastic at ilagay ito sa freezer. Ito ay tamatagal na up to 3 months. Kung gusto nyo naman ito gamitin ulit, i-remove lang ito sa inyong freezer at ito for at least 1 hour. Ayun po guys, maraming po salamat sa inyo lahat. Ang ating outro, keep safe, be healthy, and be happy! Bye!